araw na ito, ng kanyang presensya sa oras na ito. Tunay nga dito po na nagpapakita na sa huling kapanahunan pong ito. Ay tunay nga ng pagdalaw po ng Diyos sa bawat gawain ay tunay nga pong pataas ng pataas. Kaya lagi po tayong magmintik na sa bawat Sunday service, sa bawat ganitong gawain, ay lagi po natin bigyang una sa lahat ang Diyos. Amen? Lalo na sa araw na ito, ay bagong mensahe na naman po yung maririnig po natin. Tunay nga na gusto ng Diyos na hindi lamang po na tayo po'y makapakinig ng kanyang salita, kundi nais niya po na sa bawat pakikinig po natin, ay kailangan po ito samahan po natin ng pagsasagawa o gawa. Amen? Kaya mas maganda raw po yung pag merong tayong napapakinggan ng mga turot aral, lalo-lalo na patungkol sa mensahe po ng Diyos, ay tunay nga na ito po ating pakinggan. At hindi lamang po papakinggan, kundi bawat pakikinig po natin ay samahan po natin ng pagsasagawa. Amen? Sino po yung ganap na po na talaga namang yung kanyang puso ay talagang pong ibinigay na po sa Diyos? Amen. Amen. Palakpakan po natin po. Dapat ganoon po tayo na yung puso po natin, yung heart po natin, ay lagi po natin pong itong ibigay sa bawat umaga sa ating Diyos na buhay. Sapagkat gustong-gusto ng Diyos na tayo kanyang mga nilikha at kanyang mga anak, ay tunay nga na gustong-gusto po ng Diyos na unahin po natin siya. Lalo-lalo na sa bawat pagising po natin sa umaga, nais po ng Diyos na unahin natin siya sa pamamagitan po ng pananalangin. At talaga naman sa bawat pananalangin natin, ay doon po natin madadama ang presensya po ng Diyos. Kaya kung nais po natin laging madama ang presensya po ng Diyos, we pray. At lagi po tayong umupo sa presensya po ng Diyos. Amen? At ngayon nga po umaga po ay ang tatalakayin po natin ay patungkol po sa pakikinig at pagsasagawa. Narito po siya sa Santiago, chapter 1, verse 22 hanggang 25. Sabi po dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod, dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa utusan, naganap na ang pagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimutan. Amen? Sabi po rito na ang ibig po sabihin po ng mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ibig sabihin, tayo pong naririto ngayon. Listen, kung tayo raw po'y nakikinig lamang doon sa mga turot aral, pero yung mga turot aral na ating pinapakinggan ay hindi po natin pinapamuhay at sinasagawa, dinadaya raw po natin ang ating mga sarili. Ano pong ibig sabihin po nun? Na kailangan po mamuhay raw po tayo sa salita ng Diyos. Dapat yung nababasa natin na salita ng Diyos at nagpapakinggan raw po natin ang mga salita po ng Diyos ay dapat po tinutupad daw po natin. Ginagawa raw po natin. At hindi lamang po tinutupad o ginagawa, kundi talaga namang samahan raw po natin ito ng sincere sa paglilingkod sa Diyos. At hindi lamang po sincere sa paglilingkod sa Diyos, kundi yung ating pananampalataya, yung ating pag-ibig sa Diyos, ay kailangan daw po ay kailangan raw po makita sa mga buhay po natin. Yun po yung sinasabi po ni Apostol Santiago na kapag ikaw'y nakikinig ng mensahe at nagpapasal ng salita po ng Diyos, kailangan daw po isagawa raw po natin. Hello? Tulad po nung po yun, yung mga utos po ng Diyos.
Kung alam po natin yung mga utos po ng Diyos, dapat tugtin natin, sundin po natin at gawin po natin po sa mga buhay po natin. Yun daw po yung tunay na nakikinig ng mensahe at salita araw po ng Diyos. At kung di raw po natin tutuparin, at kung di raw po natin isasagawa yung mga utos ng Diyos, ay dinadaya raw po natin ang ating mga sarili. Marami pong mga ganitong klaseng mga tao at mga Kristiyano na pumupunta sa church, tumutungo sa church, pero tumutungo lang po sila. Pumupunta lang po sila, pero ano po yung nangyayari? Hindi po nila pinamumuhay at isinasagawa yung mga nakapapakinggan po nila. Kaya nga po yung tinapik po dito nung Huwebes, na patungkol po doon nga po sa mga Kristiyano na patuloy na bonsai na hindi lumalago, na 10 years, 16 years na, o 20 years na umati sa church ay hindi pa marunong mag-pray, hindi pa marunong pagbigay ng buhay sa pananalangin. At hindi lamang po yun, hindi magamit yung buhay dahil hindi nga ipinamumuhay yung napakinggang salita. Dahil kung yung mga salita at yung mga mensahe ay pinapakinggan at ginagawa at pinamumuhay, ang lahat po ng mga attendee na bawat congregation sa church ay tunay nga po na magbibigay ng buhay sa gawain po ng Diyos. Hello! Amen. Kung ang lahat ng mga umaati sa church ay sensitive at sincere sa pakikinig at ginagawa at pinamumuhay, hello! Isa pong malaking blessing ang bawat buhay ng mga Kristiyano na nakikinig, na gumagawa at isinasagawa yung pinapakinggan. Kaya tayo pong narito, kailangan sa bawat pagdalo po natin, sa pag-attend po natin, maging sincere po tayo sa pakikinig sa salita po ng Diyos. Para yung mga mensahe po ay maging buhay po natin. Hindi po yung narito po tayo sa church, pag-alis po natin, tinatanong po natin yung ating kapatid, ano po ba yung tinuro ng pastor? Hello, meron pong ganun. Kaya nga po, marami nga pong umati na hindi nag-grow. Bakit po? Dahil nakikinig lamang po sila pero hindi po sinasamahan ng gawa. Yan po yung sabi po ni Apostol Santiago, kung ganun po yung ating ginagawa, ay dinadaya lang raw po natin yung ating mga sarili. Hello? Ibig sabihin, niloloko lang raw po natin yung ating mga sarili. Kung ganun raw po yung ating ginagawa. Kaya dapat, isang paalala po ito ni Apostol Santiago sa ating mga Kristiyano sa kapanahunan pong ito, kung tayo aatin sa church, kailangan maging sincere po tayo sa pakikinig. At isagawa po natin ito. Ipamuhay po natin yung salita po ng Diyos na ating pong naririnig at kapapakinggan. Tulad ngayon, sa umagang ito, na ang bawat mensahe ay kailangan po natin mapakinggan at mataimtim na pakinggan upang sa ganun, makuha po natin yung kapahayagan, yung revelasyon na ibig ipabatid ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya sabi po dito sa Santiago chapter 1 verse 23, sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. Sino po yung bago umalis po dito ay tumitingin po sa salamin? Hello? Wala pong tumitingin sa salamin pag sila po yung maalis? Lahat po tayo, hello? Tinitingnan po natin yung salamin. Bakit po natin tinitingnan yung salamin? Dahil tinitingnan natin kung pogi tayo. O hindi ka nais-nais yung itsura natin, o maganda tayo, o kung yung suot po natin ay talaga namang naaayon sa ating anyo at wangis. Ganun din daw po. Yung sabi ni Apostol Santiago na kailangan tayong mga tumitingin sa salamin ay laging i-memorize daw po natin yung ating anyo, yung ating wangis. Ganun din daw po sa pakikinig ng salita. Kailangan sa bawat pakikinig ng salita po ng Diyos ay i-memorize po natin. Hindi man 100% na isaulo o lahat ng tinuturo ay makuha po natin. Kailangan yung aral ay maintindihan po natin para lumago tayo,
mag-grow po tayo sa ating pananampalataya, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Dahil kung nakikinig lamang po tayo, umatin lamang po tayo sa church, at hindi po natin pinamumuhay yung ating napapakinggan, dinadaya lang natin yung ating mga sarili. Hello? Kaya dapat po, mula sa araw na ito, pag tumungo po tayo dito sa church, maging sincere po tayo. Maging sensitibo po tayo sa pakikinig. Dahil hindi po kung saan-saan lang po pinupulot ng mga ngaral yung kanyang tinuturo. Ito po'y pinagpupuyatan. Talaga namang inihingi sa Diyos kung ano yung ibibigay, yung ibababa para makain ng mga kanyang anak pagdating ng gawain pong katulad nito. Kaya sabi po dito sa 24, at pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at nakakalimutan ang kanyang anino. Kapag lagi tayong nagsasaliksik ng salita po ng Diyos, patuloy na sumusunod rito, at parating sinusunod natin yung ating mga binabasa, katulad ng mga salita po ng Diyos. At ito raw yung ganap na magpapalaya po sa ating mga buhay. At dahil malaya ka na saan? Sa gawain, sa paggawa ng lahat ng kabutihan na ibinibigay ng Diyos sa buhay mo. Dapat at nararapat na yung buhay mo raw po ay ibigay mo na raw po sa ating Panginoong Diyos. Ano po yung ibigay? Dapat ipagamit. Kung meron kang tawag na sa pagkanta, gamitin mo yung boses mo sa pagkanta, pagpuri sa Diyos na buhay. Kung yung mga kamay mo ay merong anointing sa pagtugtog ng organ o ng gitara, paggamit po natin po yan. Dahil ang binigay po ng Diyos sa atin para po magamit sa kaluwalhatian at pagpupuri sa Diyos na buhay. Dapat ganun po tayo na mga anak po ng Diyos. Na yung buhay po natin ay sinasalig po natin. At talaga namang yung buhay po natin ay pinagagamit po sa Diyos. At pag ganun po yung ginawa po natin, magiging blessing po tayo. Saan? Sa church na inatinan po natin. Magiging katuwang po tayo ng mga servant of God. Doon po sa church na inatinan po natin. Kaya pag kilala mo ang Diyos at ang kanyang salita, ang iyong pamumuhay ay dapat na ito ay tunay na matuwid sa kanyang paningin at sa kanyang harapan. Hello? Sabi po dito sa Tito, chapter 1, verse 16, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito ay pinapasangalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, sumain at hindi na babagay sa gawain o sa gawang mabuti. Ibig sabihin, pag kilala na raw po natin yung Diyos, pag sinasabi natin na, I love you Lord, kailangan tayo raw po ay maging kaya-aya at maging katagam-tanggap sa paningin po ng Diyos. Kaya dapat raw po tayo na bilang mga Kristiyano ay kailangan raw po na pag tayo po'y umaati sa church, nagpupuri sa Diyos, kailangan yung buhay raw po natin ay totoong mga Kristiyano. At pag raw po yung ginagawa raw po natin, nagpapatunay at nagpapakita na ito na tayo po ay tapat at papagmahal po sa Diyos. At kung di raw po natin ginagawa yun, ay tayo raw po ay mga sinungaling. Yan po yung sabi po ni Apostol Pablo. Dito po sa Tito chapter 1 verse 16. Ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi nababagay sa mga gawang mabuti. Kung di raw po natin isinasagawa yung pinapakinggan daw po natin, ay tayo raw po'y kasuklam-suklam. Tayo raw po'y mga suwail at hindi raw nababagay sa gawaing mabuti. Kaya dapat kung napapakinggan po natin ang Word of God, ang salita po ng Diyos, kailangan isagawa po natin at ipamuhay po natin ang Word of God sa ating mga buhay. Yun po yung karapat-dapat at yun po yung kanais-nais na makita po ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya tayo pong lahat pong naririto
Hindi lamang po sa mga servant of God. Kailangan lahat po tayo ay talaga namang makakitaan ng totoong buhay na paglilingkod at pagmamahal sa ating Diyos. Pag ganun po yung ginagawa po natin, pag ganun po yung pinapakita po natin, ay talaga naman pong ang Lord ay talaga namang magbibigay at magsusuklit ng kabutihan sa mga buhay po natin. Kaya nga, kailangan wag po tayong magpalilang sampo kay Satan. Dahil si Satan po sa bawat pag-attend po natin sa church, nung isipan po natin, inaagaw po niya. Kinukuha niya po yan. Para hindi ka makapakinig ng maayos at mataimtim. Para yung kapahayagan, yung revelation na ibibigay sa araw na ito ay hindi mo maunawaan at hindi mo maintindihan. Ganun po katalino si Satan. Ganun po siya ka-agresibo. Kaya marami nga po Kristiyano na umaaten sa church pero wala nga pong natututunan. Wala nga pong naintindihan. Bakit po? Pag umaaten po sa church, lumilipad nga po yung isip. Naglalakbay. Kung saan-saan yung isipan. Yan po yung taktik ni Satan. Eh pag hindi ka aware na bilang Kristiyano, aagawin ni Satan yung iyong isipan at ilalagay niya yan saan? Kung saan matutuon ng isipan. Kaya, pag alis mo sa church, pag hindi ka sincere sa pakikinig, para kang hilo na hindi mo malaman at parang hindi mo maintindihan yung spirit mo. Bakit? Dahil hindi mo nga natanggap yung kapahayagan na gustong ipaabot ng Diyos para yung buhay mo ay mabago at lumago. Kaya nga, kailangan na gawin po natin. Yung katotohanan po ay lagi pong maging buhay po natin. Lagi po natin intindihin yung mga salita na ating naririnig katulad ngayon. Lamnamin po natin yung mga salitang napapakinggan po natin para maunawaan ninyo yung pinapaabot sa araw na ito at maintindihan ninyo yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay nyo sa araw na ito. Amen. Hello! Kaya sabi po dito sa Hebreo chapter 10 verse 26, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na may aalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ano pong ibig sabihin dito? Pag Kristiyano ka na raw, pag nagkakasala ka pa rin, at naroon ka pa rin sa kasalanan, o nag-backstep ka, sabi po dito, wala na raw pong ahiin na may handog pa para sa patawaran ng iyong kasalanan. Kaya sabi nga po ng Lord is finished. Yan po yung sabi niya sa John chapter 19 verse 30. Is finished. Tinapos yan sa krus ng Kalbaryo. Kaya dapat, pag ikaw tumanggap na sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Kristo, hindi na tayo dapat magpatuloy pa sa pagkakasala. Sapagkat sabi ni Apostol Pablo sa mga Hebreo, wala nang hain pa ang may hain at may handog sa atin. Sapagkat nahihandog na nga po ang Panginoong Kristo. Kaya kailangan tayo mag-ingat ng buhay. Tayo mga Kristiyano para sa ganun. Lahat ng tatanggap sa Panginoong Kristo ay maging sincere sa kanyang pananampalataya at paniniwala. At maging buhay po natin ang magbasa po lagi ng Bible. Huwag po natin kaliligtaan ang pagbabasa po ng kanyang salita para mas mag-grow po tayo sa ating spiritually na pamumuhay. Amen? At sabi po dito sa ikatatlong John chapter 1 verse 11, minamahal, huwag mong tularan ng masama, salit tularan mo ang mabuti sapagkat ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakakita sa Diyos. Yun nga po. Pag nasa Diyos ka na raw po, huwag ka nang gagawa pa ng masama o kasalanan. Dahil tinawag ka na, inilayo, inalis ka na ng Diyos sa kasalanan. Kaya dahil tinanggap mo na ang Panginoong Kristo bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, dapat lumayo ka na sa masama. Lumayo ka na sa kasalanan. Ibig sabihin, kung meron na mga tao umaakay sa iyo,
patungo sa pagkakasala, lumayo ka, umiwas ka. Yun po yung ibig sabihin po dito. Kailangan, kung merong tao na dinadala ka sa mga bisyo o sa mga kasalanan, maging wise ka. Lalo na kung nakapakinig ka na ng salita ng Diyos, lalo na kung umaating ka sa church, o lalo na kung hinirang at pinili ka ng Diyos. Dahil wala na raw haing, may handog pa pag tayo po ay nagpatuloy sa pagkakasala. Kung ikay Kristiyano na, dapat lumayo ka doon sa tao. Alam niyo, ako po, nung ako po'y nakakilala po sa Diyos, lumayo po talaga ako sa aking mga kaibigan. Totoo po yun. Yung aking mga kaibigan ay nagsusugal. Yung aking mga kumpare, nagiinom. Yung aking mga kababata, talaga namang araw-araw silang nagiinom. Niyayakan po nila kahit ako'y Kristiyano na. Pinupuntahan po nila ako sa bahay. Pero, nung ako'y nakakilala sa Panginoon Kristo, hindi na po ako nag-inom ng alak. Amen. Hindi na rin po ako nagsudan. At hindi na rin po ako, naakay doon sa masama. Kundi sila po yung inakay ko. Kaya dapat ganun po tayo mga Kristiyano. Na hindi po tayo dapat maakay ng mga taong nasa kasalanan. Yung mga taong makasalanan dapat nating akayin patungo sa kabanalan at sa kanilang kaligtasan. Yun po yung dapat. At kung merong mga tao na inilalagay ka sa kapahamakan, at talaga namang inilalagay ka doon sa bisyo at ayaw tigilan tumalima, iwan mo yung tao na yun. Kaya sabi nga, hindi pwedeng akayin ng bulag ang kapwa bulag dahil parehas po silang mahuhulog saan? Sa kapahamakan sa Panginoon. Yun po yung mangyayari po sa atin. Kaya pag Kristiyano ka na, pag nakakilala ka na sa Diyos, lumayo ka na sa masama. Yan po yung sabi po ni Apostol Juan. Kailangan be wise. Kung kaligtasan na ang nakasalalay, kailangan lumayo ka na, umiwas ka na. Parang buhay yan eh. Ikaw ba naman, alam mo, panganib yung pupunta mo, pupunta ka pa ba doon? Siyempre, iiwas ka na. Ganun dapat tayo ka-wise. Dapat ganun tayo katalino mga Kristiyano. Pag alam mo yung pupuntahan mo, ay magkakasala ka, huwag ka nang pumunta roon. Itigil mo na lang yung presensya mo sa tahanan mo para hindi ka magkasala sa paningin ng Diyos. Kaya nga sabi, walang nalilihim na hindi nabubunyag. Lahat hayagan sa paningin ng Diyos. Kung nakakapaglihim tayo sa tao, pero sa harapan po ng Diyos, kitang-kita po tayo ng kanyang dalawang mata. Wala po tayong maitatago sa Diyos. Hello? Kaya, humiwalay po tayo sa masama. Kung yung mga tao po na talaga namang ayaw, umiwas sa mga masamang gawain, iwan po natin. Hindi po yung makakatulong sa pamumuhay po natin bilang Kristiyano. Kaya be wise po tayo. Kaya sabi po dito sa Galatians chapter 6, verse 7, huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Sabi po dito, hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Hindi raw natin mapapaglinlangan ang ating Panginoong Diyos. Kung ano rin yung ating tinatanim, yun daw po yung ating aanihin. Ngayon, kung kabutihan ang tinatanim mo, ano po yung iyong aanihin? Di kabutihan. Kung kasamaan ang iyong tinatanim, ano ang iyong aanihin? Di ba po kasamaan? Kaya nasa atin po, nakasalalay ang ating buhay at kinabukasan. Tayo raw ang magdedesisyon kung ano at anong kapalaran ang nais natin na maging buhay po natin sa mundong ito. Eh sabi po dito sa Galatians chapter 6 verse 8, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Yung po yun. Sabi pag
Nagtatanim ka raw para sa iyong laman. Ay aani ka raw ng pagkabulok. Ano po yung ibig sabihin po nun? Pag ikaw raw ay nasa kasalanan, aani ka raw ng kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pag gusto mo ng buhay na walang hanggan, sabi po dito, ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya kung gusto mong mabuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan, manatili ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya yung iyong pakikinig ay samahan mo ito ng pagsasagawa. Katulad ngayon, napapakinggan mo yung turo, yung mensahe. Pakinggan mo ito at pagkatapos mong napakinggan, isagawa mo ito sa buhay mo mula sa araw na ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Hello! Yan po yung nararapat. At sabi rin po dito sa Galatians chapter 6 verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Yun po yung maganda po rito. Sa sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, sabi niya, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag na po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Ano po yung mabuti? Yung pag-ating sa church, yung pag-support sa church. Huwag na po tayong mapagod. Hello! Yung pananalangin. Huwag na po tayong magsawa. Huwag na po tayong mapagod. At higit sa lahat, yung paglilingkod. Huwag na po tayong mapagod. Huwag na po tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil, sabi po dito, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung tayo ay hindi susuko. Tingnan nyo, aani ka raw. Pag hindi ka sumuko sa paggawa ng mabuti, dahil nagtanim ka nga. Tingnan nyo magsasaka. Kung ano yung tinanim niya, yun din yung aanihin niya. Pag tinanim niya palay, anong aanihin niya? Bigas. Pag tinanim niya buto ng santol, anong anihin niya bunga? Mangga po ba? Ubas po ba? Hindi, santol din po. Ganun po yun. Yung sinasabi kong ano, yung tinatanim mo, siya mo pong aanihin. Sabi po dito sa Galatians chapter 6 verse 10, kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yun po yung bilin ni Apostol Pablo sa Galacia. Kung gumagawa ka na raw, kung nagtatanim ka na raw, kung isinasagawa mo na raw yung pakikinig mo, ay kailangan raw bigyan mo ng pagkakataon yung buhay mo na gumawa pa ng mabuti. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy hanggang dumating ang Panginoon sa Kristo. Ang paggawa mo ng mabuti. Amen. At lalo na raw po sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sino po yung kapatid sa pananampalataya? Yung nasa tabi mo, yung nasa likod mo, yung nasa tagiliran mo. Yan raw po. Ang kailangan mong bigyan ng kabutihan. Ano po yung kabutihan? Pag alam mo si brother, si sister, ay wala. Bigyan mo. Kung overflowing blessing ka naman. Huwag yung makasarili. Ayaw po ng Diyos po yun. Kaya kung bless ka, at talaga namang nag-uumapaw yung money mo, yung pera mo sa bag mo, sa bulsa mo, sa pitaka mo. Bless them to your brother and sister to Christ. Hello. Para yung Diyos ay malugod sa iyo. Kaya pag ganun po yung ginawa po natin, ay talaga naman pong ikaw na. Sabi ko, ikaw na. Yung tunay na nakarinig at sumagawa at isinagawa yung napakinggan mo, salita ng Diyos. Hello. Bakit? Ginagawa mo na. Yun nga po yung sabi ng Apostol Santiago. Masarap yung pinapakinggan mo, ginagawa mo. Pag sinabing magbigay ka, maglingkod ka ng buhay sa Diyos, magbigay ka ng buhay sa Diyos. Hello. Yan yung nais na makita ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga po, yung mga alagad at yung mga apostol ng kapanahunan po, nakasama nila ang Panginoong Kristo, tinuruan sila na talaga namang magkaloob magbigay sa mga balok at sa mga mahihirap. Yun yung Panginoong Kristo. Nagpakain siya ng 4,000 at 5,000. Dahil yung gusto niya na na maging halimbawa at may pakita
sa kanyang mga alagad at apostol para kung sakaling kunin na siya at bumalik na siya sa presensya ng Diyos Ama, ay malakaran ito ng kanyang mga alagad at mga apostol. Kaya tayong mga narito, ganun po yung gawin po natin na pagkasagawa sa mga salita ng Diyos na napapakinggan po natin. Kaya nga basta may pagkakataon raw po tayo na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, gawin daw po natin. Lalo na po doon sa mga kapatid po natin sa pananampalataya. Yung mga nasa paligid niyo po. Pag alam niyo po na hirap sila at lumalapit sila sa inyo, huwag po natin pagkaitan po sila ng tulong at hawak na ba? Dahil ang Diyos po magkusukli po. Kaya kung tayo po yung mga tinawag at mga servant of God, kailangan yung puso po natin ay dalisay at wagas. Hindi lamang po sa Diyos, maging sa kapwa po natin. Kaya sabi po dito sa Mateo chapter 16 verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sino po yung ganito na po? Yung pamumuhay. Yung paglilingkod niya po ay talagang kung kahit may pasanin, kahit may mga suliranin, ay patuloy pa rin pong umaating, dumadalo sa gawain po ng Diyos. Yun po yung tunay na mga alagad. Kaya nga sabi nga, sino mang nagnanais sumunod sa akin, yun po yung sabi ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga alagad, ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, limutin. Ibig sabihin, hindi yung sarili mo ang masusunod, kundi yung Diyos, kung gusto mong maging servant of God. Hindi yung pwede yung gusto mong maging servant of God, ikaw ang masusunod at yung Diyos ang susunod sa iyo. Never! Hindi pwede na maging servant of God ka kung ang Diyos ang susunod sa iyo. Wala po kayong mababasa sa salita po ng Diyos na mayroong naging servant of God, ang Diyos po ang sumunod po sa kanya. Maliban na lamang po kay Joshua, yung pinatigil at ni-request ni Joshua na tumigil yung araw. Kaya nga po tumigil po yung araw. At pagkatapos nga po nun, wala na pong nangyari pong ganun. Hello. Kaya, kung gusto mo maging servant of God, kailangan ikaw yung susunod sa Diyos at hindi yung Diyos ang susunod sa iyo. Hindi pwede maging pastor ka at maging pastora ka. Yung Diyos ang susunod sa iyo. Never po, wala pong ganun. Kung si Satan po nga kahit ngayon takot at takot po sa Diyos at sumusunod sa Diyos. Kaso nga lang, yung kanyang pagsunod ay taliwas sa gusto ng Diyos. Dapat hindi po tayo ganun. Huwag po tayong tumulad kay Satan. Yung pagsunod po natin talaga ay kailangan po talaga yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto ng sarili po natin. Yung po si Satan, kaya naging ganun na naging pride, naging spirit niya, yung pagmamalaki at pagmamataas. Dahil nais niya, yung Diyos ang sumunod sa kanya. And hindi naman po pwede yung lumika at yung nilikha ang sundin. Dapat yung nilikha ang sumunod, hindi yung lumika ang sumunod dun sa nilikha. Hello, never po. Parang ganito. Tayo mga tatay, papayag po ba kayo na iyong anak na babae at lalaki nagmula sa iyo, pero ang tatawagin mama at papa, yung kapitbahay mo. Yung kapitbahay mo na hindi mo naman kaano-ano at hindi kaano-ano ng anak mo, yun yung sinusunod pag inutusan. Kayo po ba papayag po nun? Di ba hindi po? Ganun po, ibig po sabihin po nun. Ganun din po yung Diyos. Hindi po siya pumapayag. Kung ikaw, anak, ay susunod ka doon sa ibang Diyos at sa ibang tao. Kaya sabi nga po sa Jeremiah chapter 17 verse 5, sabi po doon, dito na susumpain ko. Sabi po dito, basahin po natin sa Jeremiah chapter 17 verse 5. Sabi po ng Diyos, susumpain ko ang sino mang tumalikod sa akin
at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Susumpain daw po ng Diyos. Itatakwil daw po ng Diyos yung mga taong nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Marami pong ganitong tao, kahit mga Kristiyano na po, na imbis na sa Diyos siya maglingkod, sa tao siya naglingkod. Imbis na sa Diyos siya magtiwala, sa tao siya nagtiwala. Imbis na sa Diyos siya matakot, sa tao siya natakot. Marami pong ganitong tao, lalo na po doon sa mga Kristiyano. Kaya nga, meron po akong na-encounter eh. Sabi ko sa kanya, ilang taon ka na sa paglilingkod? Ay, matagal na, pastor. Ganun. Sabi ko, matagal ka na palang umaattend at Kristiyano. Ano yung katungkulan mo sa church na inatinan mo? Ay, wala pa, pastor. Sabi ko, ha? Ang tagal mo na sa church mo, wala ka pa rin katungkulan doon sa church. Eh, bakit? Eh, lagi akong busy. Lagi akong naroroon sa tindahan ng aking anak. Hindi ako makahindi sa kanya. At talaga namang hindi ko siya mapaghindihan dahil natatakot ako. Baka magalit yung anak ko sa akin. At hindi ako suportahan. At hindi ako bigyan ng pera at pagkain at pangangailangan ko sa buhay. Sabi ko, bakit? Hindi mo ba kilala yung Diyos na sinasamba mo? Sabi niya, kilala ko. Kilala naman pala, dapat sa tagal mo na sa Lord, dapat meron ka ng katungkulan o gawain na ginagawa sa bahay-sambahan ng Diyos. Dapat intercessor ka na. O dapat mang-aaway ka na ng Diyos. O dapat servant of God ka na. Sabi ko sa kanya, sabi niya, ay, hanggang ngayon, attendee pa rin ako. Sabi ko, ha? Hanggang ngayon? After years? After long time years? Attendee ka pa rin. Sabi ko, pag ganun yung attitude mo, never ka nalalago. At hanggang doon ka na lang. Dapat, sabi ko, tayo mga tinawag at tinirang ng Diyos, yung sincere natin, yung puso natin, ay dapat talaga ipagamit natin sa Diyos. Kaya nga, tingnan niyo yung mensahe nung Huwebes, yung una, nahuhuli, yung nahuuna. Totoo po yun. Kaya tingnan niyo, yung kwento, ang tagal niya nang umaatin, Kristiyano, pero hindi pa rin siya nagagamit sa gawain po ng Diyos. Bakit? Mas natakot po siya dun sa anak kaysa matakot po dun sa Diyos. At kung gano'n yung gagawin po natin, susumpain daw po tayo ng Diyos. Yan po yung sabi sa Jeremiah chapter 17, verse 5. Kaya tayo mga anak ng Diyos, kung tayo po ay nakakapakinig ng salita, gawin po natin po ito ngayon. Hello? Amen. Gawin po natin po ito ngayon, yung napapakinggan po natin. Sa Diyos tayo matakot, huwag sa tao. Sa Diyos tayo maglingkod, huwag sa tao. Amen. Sa Diyos tayo magbigay ng papuri, huwag sa tao. Dahil yung tao, ginawa lamang ito ng Diyos. Mas unahin natin ang Diyos na buhay sa mga buhay po natin. Yan po yung sabi po rito sa Mateo chapter 6 verse 33. Sabi po dito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Seek ye first thou the kingdom of God. Sabi po dito sa Tagalog, ngunit higit sa lahat, bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Bigyan daw po natin ng halaga. Ano yung sabihin? Unahin natin yung ating Panginoong Diyos. Hindi yung pangangailangan daw po natin. At sabi raw dito, nang naaayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyong lahat ng mga bagay na ito. Hello! Kaya nga po, sino po yung ganitong tao? Pag ganito po yung klaseng
buhay po natin, talaga naman po na ang Diyos po ay malulugod po sa mga buhay ninyo. Sabi nga niya, unahin niyo ako. Unahin niyo ako. Unahin niyo ako. At lahat ng bagay, ibibigay ko sa inyo. Ano ba yung nais mo? Ano ba yung gusto mo? Unahin mo lamang ako. Kahit may problema ka, kahit may sinuranin ka, kahit yung negosyo mo ay mababangkrap na, unahin mo lang ako. At kung ano yung nais mo, ibibigay ko sa iyo. Unahin mo lamang yung pagsasagawa ng salita ko na napapakinggan mo. Lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay ko sa iyo. Yan yung po yung kapahayagan na nais ng Diyos na mangyari sa mga buhay po natin. Kaya nga po, sabi po dito sa Santiago chapter 1 verse 32, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Hello, dinadaya raw natin. Yung napakinggan po natin, tulad ngayon. Ano sabi? Unahin. Pag hindi raw po natin inuna, yung napakinggan po natin, mensahe salita. Pag hindi raw po natin ito isinagawa, dinadaya lang raw po natin yung ating mga sarili. Hello! Amen. Dinadaya. Kayo po, ito. Matutuwa po ba kayo? Kung dinadaya po kayo ng inyong kapwa. Siyempre, di ba? Doon nga sa sinungaling, galit ka na eh. Doon pa sa mandaraya. Mas lalong magagalit ka doon. At hindi lamang iiwas ka roon. Talaga namang kapupuutan mo po yun. Kaya sabi na eh, madadaya mo yung kapwa mo, pero yung Diyos, hindi mo madadaya. Ganun din po yung Diyos. Galit po siya doon sa mga taong mandaraya. Ano po yung mandaraya? Mandaraya sa salita at sa gawa. Kaya nga pag napapakinggan po natin yung salita, kailangan samahan natin ng katapatan na gawa. Para yung Diyos, kung ano yung pangangailangan mo, ay talaga namang ibibigay niya lahat sa iyo. Yun po yung Diyos eh. Kaya marami nagsasabi na mahal raw nila ang Panginoong Diyos. Tanungin mo, kilala mo po ba yung Diyos? Opo, Pastor, kilala ko po yung Diyos. Mahal mo ba yung Diyos? Opo, mahal na mahal ko po ang Lord. Pero pagdating ng Sunday, wala po sa gawain ng Diyos. Hello, yun po yung sinasabi. Hindi isinasagawa yung napapakinggan. Ibig sabihin, nililin lang niya yung Diyos at maging yung kanyang sarili. Kaya sabi nga po dito sa Galatia chapter 6 verse 7, huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tiyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Maliwanag na maliwanag po ito. Hello. Kaya kung gusto po natin na malugod po ang Diyos, yung napapakinggan po natin ay isagawa po natin mula sa oras at araw po nito. Kaya nga po, lagi niyo pong tatandaan, sabi po dito sa Mateo chapter 5 verse 20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa area ng langit. Ano pong ibig sabihin po dito? Na kung ang pagsunod raw po natin ay katulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, ay hindi raw tayo makakapasok sa area ng Diyos. Ibig sabihin ano po yun? Kasi yung mga tagapagturo daw po ng kautusan noon, ng kapanahunan po ng Panginoong Jesucristo at yung mga Pariseo, nangangaral sila ng Word of God, pero yung salita po ng Diyos ay hindi raw po nila isinasagawa sa buhay nila. Kaya, sinabi po ito ng Panginoong Jesucristo. Hinayag po ito ng Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo, tagapagturo ng kautusan, mga Pariseo, pero nangangaral sila, nagtuturo sila sa mga tao, pero yung kanilang tinuturo ay hindi po nila isinasagawa. At pag ganun daw po tayo, hindi raw po tayo makakapasok sa karya ng Diyos. And take note, sabi po dito sa Mateo chapter 7, verse 21, sabi po dito, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Hello! Maliwanag po ito. Ito po yung iniiwasan ng marami. Itong chapter and verse pong ito.
Totoo po yun. Nagkalat po ang reliyon sa buong mundo. Anumang reliyon, ang dami. Pero maliwanag na sinasabi po ng Panginoong Kristo, hindi po ako hindi po ako nagsalita po nito. Ang Panginoong Kristo, sabi niya po dito, hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Anong ibig sabihin po nito? Yung sumusunod raw po sa kalooban, ano po yung salita nga raw po, yung mensahe nga raw po, kung ginagawa raw po natin ito, kung isinasagawa raw po natin ito, at pinapatupad raw po natin ito sa ating mga buhay, ang Diyos daw po ay malulugod po sa atin. Yun lang po yung ating panghawakan. Yung salita po ng Diyos sa bawat buhay po na naririnig po natin. Kailangan daw po isagawa raw po ito. Dahil kahit na naririnig mo ito, at kung hindi mo ito isinasagawa, kahit tumawag ka ng Panginoon, ay hindi ka raw makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi mo sinusunod ang kalooban niya. Ano yung kalooban niya? Yung pagsunod ng kanyang salita. Hello! Yun po yung naliwanag po dito. Kaya pag nakikinig po tayo ng salita po ng Diyos, samahan po natin ang gawa. Parang pananampalataya. Kung meron kang pananampalataya, samahan mo ito ng gawa. The same lang. Pero masigit na dapat natin gawin kung alam na natin ang salita, kung alam na natin ang Bible, at nabasa na natin lahat ang nilalaman nito, dapat isagawa natin ito para makapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po, maliwanag na hindi lahat po ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Kundi yun lamang po na sumusunod sa kalooban at sa salita po ng Diyos ang maliligtas. At mapalad daw po tayo yung mga nakikinig na tumutupad ng salita po ng Diyos. Yan po yung sabi po dito sa Lucas chapter 11, verse 28, sabi po dito, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Tingnan nyo, mapalad daw po tayong lahat na naririto at ang mga nakakapakinig ng salita po ito, ng mensahe daw po ito, kung ito raw po'y napakinggan natin at isinagawa raw natin, mapalad daw po tayong tao. Hello! Hindi po ako nagsalita po nito. Ang Panginoong Kristo po, na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Tingnan nyo. Kaya yung bawat pag-attend po natin ng Sunday service ay talaga naman pong sagrado at banal. Bakit? Yung pakikinig pala natin ng salita po ng Diyos, yan po pala ang magbibigay sa atin ng paglago sa ating paniniwala at pananampalataya at paglilingkod sa ating Diyos na buhay. At ito rin pala ang magiging kabahagi ng pagsunod po natin sa salita po ng Diyos. Amen? Kaya nga po, panatilihin po natin na mamuhay po tayo sa salita po ng Diyos. Huwag raw po natin linlangin yung ating mga sarili at huwag raw po natin dayain yung ating mga sarili. Kung napapakinggan po natin ito, samahan po natin po ito ng gawa. Kaya nga po, mamimili lang po tayo. Amen? Mamimili lang po tayo kung ano po yung nais natin. Tunay nga po na sabi nga po ng Panginoon Kristo dito sa chapter 16 verse 26, sabi niya dito, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan naman niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak o mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Totoo po yun. Tingnan nyo, marami pong mga mayayaman, marami pong mga milyonaryo, trilyonaryo, bilyonaryo. Pero pagdating raw po doon sa kamatayan, ay wala na raw pong magawa yung kanilang kayamanan. Sabi dito, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man nila ang buong daigdig, makamtan lang man, ibig sabihin lahat na ay maging iyo. Ngunit, mapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Yun nga raw po, kaya bang bilhin ng ginto ang iyong kaligtasan? Patungo, kung tutungo ka sa impyerno,
Kaya bang bilhin ng pila o namang currency ng pera ang iyong kaligtasan kung ito'y tatahak sa kapahamakan? Wala po. Yun po yung sabi po ng Panginoon Kristo. Ano ang may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Hello? Tinan nyo? Yung tao, pag tatahak na po siya sa kamatayan, pag meron po siya sakit at karamdaman, kahit maubos na po yung kanyang ipon, basta doon siya sa ospital at magpagamot sa doktor, okay lang. Pero ano po yung nangyayari sa mga tao po na kahit may pera, ay ano po yung nangyayari? Nabibigo pa rin po. Wala pong magawa yung kanilang pera. Dahil ang Diyos lamang po ang may hawak ng buhay ng tao at wala na pong iba. Hello? Kaya sabi po dito sa Galatians chapter 6 verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay ani kung hindi tayo susuko. Sabi nga, magpatuloy po tayo dito sa 9, kaya nga, sa 10, kaya nga, basta may pagkakataon na gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya, ay gawin daw po natin. Yun lamang po, yung the best na may papakita natin para po sa Diyos. Kaya nga kailangan makibahagi raw po tayo. Makibahagi saan? Sa gawain po ng Diyos. Ano po yun? Pag may talent ka nga po, pag-amin mo yung talento na yan, ibinigay sa iyo ng Diyos. Dahil dinala ka ng Diyos sa kanyang gawain para maging katuwang ng mga servant of God doon sa church na inaatinan mo. Kaya kailangan maging sincere po tayo sa paglilingkod. Kung meron po tayong tawag sa paglilingkod, maging sincere po tayo. Kung meron po tayong tawag na kumanta, umawit, tumugtog. Dahil yung gagawin po natin ito ay para po ito sa Diyos. Kaya nga, makibahagi raw po tayo sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Sino po yung mga mabubuting kawal po rito ni Kristo? 2, 3 lang. Dapat lahat po tayo maging mabuting kawal po ni Kristo. Yan po sabi po dito sa 2 Timoteo chapter 2 verse 3. Makibahagi o makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. At baba po tayo sa 2 Timoteo chapter 2 verse 4. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. At sabi din po dito sa 2 Timoteo chapter 2 verse 5, hindi maaaring katipalaan ang isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alintuntunin. Ibig sabihin daw po, kung tayo po ay mga kawal ng ating Panginoon Kristo, at kung ano raw po yung patakaran doon sa church na yung inaatinan, dapat sundin po natin po yun. Tulad ng mga announcement, ina-announce po dito, kada gawain, yung ating Sunday service, yung ating prayer meeting, yung ating training program, yung ating practice about music. Dapat, kung meron po tayo mga talento pong ito, kailangan maging mabuting kawal po tayo ng ating Panginoon Kristo. Ano po ang ibig sabihin ng mabuting kawal? Huwag kang ma-absent sa mga gawain pong ito. Tulad ngayon, tama po yung inyong ginawa. Tama po ang inyong attitude. Naririto po kayo sa gawain po ng Diyos. Yan po yung matatawag na isang mabuting kawal. Hello! Amen. Tama po yun. Dahil mabuting kawal ka ng ating Panginoon Kristo, naririto ka sa gawain ng Diyos. Kaya nga, yan yung masasabing talagang tapat na kawal. Totoong kawal na sumusunod sa patakaran. Yan po yung patakaran ng lahat po ng churches ng Diyos na kailangan sa bawat gawain o Sunday service, naroon ka sa gawain ng Diyos. Dahil pag wala ka sa gawain ng Diyos at absent ka, hindi ka mabuting kawal. Ganun na, pera na lang. Kung meron ka talagang alibay o reason na dapat kang lumiban sa gawain ng Diyos. Yun, exempted po yun. Pero kung wala ka sa gawain ng Diyos
At pumunta ka lang doon sa kikumpare, kikumare, kikamag-anak. Hindi ka po isang mabuting kawal. Isa kang suwail na kawal ng Panginoong Hesus. Bakit? Hindi ka nga sumusunod sa patakaran at alituntunin na ibinigay ng Diyos doon sa kanyang bahay-sambahan. Hello? Paano ka masasabing mabuting kawal kung hindi ka sumusunod doon sa pastor? Kung ang pastor ang gusto mong sumunod sa iyo, never. Ganon din, kung hindi mo kayang sumunod sa Diyos na hindi mo nakikita, hindi mo rin kayang sumunod doon sa pastor na nakikita mo. Kaya kung gusto mo, at talagang maging mabuting kawal ka, kailangan doon sa taong nakikita mo, katulad ng mga servant of God, sumunod ka sa sinasabi ng pastor. Dahil pag hindi ka sumunod doon sa sinasabi ng pastor, sa payo ng pastor, ay hindi mo rin kayang sumunod doon sa hindi mo nakikitang Diyos. Kaya hindi mo rin masusunod yung salita na napapakinggan mo. At hindi mo rin ito maisasagawa kung yung pastor na nakikita mo at napapakinggan mo at nagpapayo sa hindi mo sinunod, never na maisagawa mo ang lahat ng nababasa mo sa Biblia. Kaya, yun po yung sabi ko rito, na kung mabuting kawal ka ng Panginoon Kristo, kailangan sumusunod ka sa bawat patakaran. Kung ano yung activities ng inyong churches, dapat tukdin mo yun, gawin mo yun. Yun ang isang mabuting kawal. Pero pag hindi ka sumusunod doon, ay hindi ka mabuting kawal. Parang ganito lamang po yun eh. Di ba doon po sa mga atleta, doon po sa mga manlalaro ng basketball, o tulad naman po ng boxing. Di ba nagtitraining po sila? Talaga naman kahit magkanda-basag-basag po yung mukha nila. Training pa po sila sa boxing dahil yun po yung naranapat eh. Dahil nga po yung kanilang export na sinalihan, ay hindi po papugian, kundi basagan po ng mukha. Kaya nagtitrain po sila na patigasin yung mga muscle ng kanilang mga mukha. Kaya talaga naman, bago sila sumubok at tumuntong dong sa ring, biyasang-biyasa na po sila sa training, pero natatalo pa rin po sila. Bakit? Yung kanilang kalaban ay mas agresibo sa pagpapractice at pagtitrain. Dahil alam nila, yung sport nga na sinalihan po nila ay hindi biro. Hello? Ganun din po sa basketball. Hindi rin po na papugian, pagandahan lamang po sa basketball. Kaya, pag ang mga atleta po ay nag-train, ay talaga naman pong naliligo po sa pawis para lang po humusay sa pag-shoot po ng bola dun sa ring. Hello? Ganun din po yung nagbo-boxing, ganun din po yung nagka-track and field, ganun din po yung nag-swimmer. The same lang, na nag-train po sila. Ano po yun? Nagiging mabuting po sila atleta dahil sumusunod po sila sa patakaran dun sa sport na kanilang sinalihan. Hello? Nag-gets niyo po yung revelation? Kaya kung mabuting kawal ka ng Panginoong Kristo, kailangan sumusunod ka sa bawat patakaran. At kung hindi ka sumusunod sa bawat patakaran, never na mag-grow ka bilang isang manlalaro o isang kawal ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung gusto mo maging pastor o maging servant of God, magpa-under ka doon sa leadership. Never na maging leader ka kung di ka magpapa-under sa leadership. No. Wala pong ganun. Tingnan niyo yung mga teacher, bago sila maging teacher, nagpa-under po sila. Ganun din po, bago ka maging electronics, bago ka maging biyasa sa mga computer, nagpa-under po sila doon saan? Sa leadership, sa leader po nila. Ganun po yun. Hindi ka pwedeng maging manager, at hindi ka pwede ka agad maging supervisor kung hindi ka to nagpapa-under at nagtitrain doon sa dapat mong matahap na posisyon. Ganun din po sa church. Hindi ka pwede maging pastor. Nakagadagan kang gagawin pastor. Hindi ka nagpapa-under sa leadership at hindi ka sumusunod sa patakaran. Never. Never kang itayo ng Diyos. Kaya kami, bago kami tinayo ng Diyos, marami na kaming pagsubok, training na pinagdaanan. Kaya kami naririto. Kung pa sa pag-aaral ay naging pasado po kami sa test. At ano po yung test? Yung buhay nga po namin. Kaya tingnan nyo, sabi nga, pag talagang mahal mo ang Diyos, iiwan mo ang lahat eh. Sabi ko, pag mahal mo ang Diyos, iiwan mo lahat eh. Ako, iniwan ko po lahat.
Inuna ko po ang lahat. Totoo po yun. Pinakita ko po sa Diyos po yun. Yung nga po kung hindi pa po ako pastor, at yung kalagayan ko pa ko noon, nagkasakit po ako ng almoranas. Talaga naman sabi sa akin ni Pastora, nung nag-train po sa akin ng paglilingkod sa Diyos, sabi niya, mag-Bible study ka. Hindi ko sinabi sa kanya na yung almoranas ko, naging malala na. Tumatagas po yung dugo dun sa lagusan ng aking bahay dumi. Hindi ko po sinabi kay Pastora yun. At ang ginawa ko, tumungo ako dun sa Bible study kahit tumatagas po ako. Matatawa po mga kayo eh. Nagpasador nga po ako eh. Totoo po yun. May pasador po ako habang ako nagtuturo dahil tumatagas nga po yung dugo. Alam niyo pong ginawa ng Diyos? Habang nagtuturo po ako, pinatigil ng Diyos yung dugo. Hello? Ganun po. Ipinakita sa akin ng Diyos ang pagsama niya sa buhay. Kaya trusted ko na po ang Diyos eh. Lalo ngayon. Ngayon, testimony ko po sa inyo. Yung isang anak ko po, yun, nag-chat sa akin. Ito, nagle-labor po ngayon po sa ospital. At gusto nga po akong pumunta. Sabi ko, hindi ko pwedeng unahin ang kalagayan mo. Uunahin ko ang gawain ng Diyos. Dahil bahala na ang Diyos sa'yo sa kinaroroonan mo. Ganun po ako kaprinsipol. Sabi ko, ganun po ako kaprinsipol pagdating sa paglilingkod. Kahit may mga pagsubok dyan. Alam po nang nakasama ko po rito sa paglilingkod. Trusted na po ako pagdating sa gawain ng Diyos. Hindi ko po ipagpapalit yung gawain ng Diyos. Kahit magalit na sa akin ang buong sambayanan ko. Kahit magalit ng buong pamilya ko, uunahin ko pa rin ang pagtuturo at paglilingkod sa Diyos. Bakit? Yun na po eh. Bakit matatakot ka sa tao kung ang Diyos ay kasama mo? Mas the best. Mas maparangalan ng Diyos kaysa sa tao. Hayaan mo yung problema. Sabi, hayaan mo yung problema eh. Hindi yung problema. Kasi, pag pumunta ka doon, ano naman may tutulong? Wala rin naman eh. Hayaan mo munang tapusin mo yung pinagagawa ng Diyos sa'yo, saka ka pumumuroon. At pag bago ka pala pumunta ron, yung problema ron, sinagot na ng Diyos. Yung problema at yung babayaran doon. Ganun dapat tayo. Kaya, kayo mga narito, yun dapat na maging buhay nyo. Kahit, lalo na pag naitayo na kayo ng Diyos, kahit may mga problema, unahin ninyo ang Diyos. Tingnan niyo yung pastor din po na namatay yung kanyang anak. Namatay yung anak niya. Pagkising po nila ng umaga, yung kanilang pong anak na may sakit, namatay. Ang sabi nga po ng asawa, anong gagawin natin? Linggo ngayon. Anong sabi ng pastor? Tumungo tayo sa church. Magtuturo ako. Hindi po nila pinaalam doon sa mga kongregasyon na namatay po yung anak ng pastor. Ganun din po yung asawa. Nagturo nga po yung pastor. Yan, pagkatapos po ng service, nalaman lang po, nung umiyak nga po yung asawa po ng pastor. Nalaman nila na yung anak ni pastor ay namatay. At yun nga, nag-iyakan po sila. Pero nung tumungo na po sila, lahat doon sa bahay ni pastor, nagulat sila, yung bata po naglalaro at buhay na buhay. Hello! Amen. Kaya malaking patotoo na pag tayo po ay nakikinig at isinasagawa po natin. Talaga naman pong yung mga testimony na pakinggan nyo, gagawin po yan ng Diyos sa mga buhay ninyo. Huwag po tayo maglupay-pay pag hindi umatin si brother, si sister. Alalahanin nyo, pag may umaalis at pag may inaalis, may ipapalit ang Diyos. Remember, dati, ilan lamang po kami rito. Pero ngayon, yan na po yung kadami, yung binigay po ng Diyos. Ganun po talaga eh, ligligan po ngayon sa end time na ito. Matira matipan. Kaya dito nga, malalaman kung sino po yung tunay na kawal ng Panginoong Kristo. Pag tunay na kawal ka, susunod ka dun sa leader. Hindi yung leader ang susunod sa iyo. Never. Kahit saan church ka pumunta, hindi pwede si pastor ang susunod sa iyo. Maliban na lang kung yung pastor na yon ay hawak ng mga congregation sa kanyang leeg. Ano po ibig sabihin ko noon? Anong point mo, pastor? Kasi meron po mga pastor na may mga sweldo. At dahil may mga sweldo po sila, hawak po sila ng mga congregation na nagpapasweldo po sa kanila. Kaya nga kami, inilagay po ng Diyos sa church pong ito na wala pong sahod. Wala pong
sweldo. Dahil gusto ng Diyos na meron kaming malaking patotoo sa mga congregation na dadalhin niya sa church na ito. Hello? Amen. At gayon din yung mga congregation dito na malaki yung testimony na ibibigay nila sa mga kaibigan, kumpare at mga kakilala nila. Bihira na po ang servant of God na wala pong ganitong tinatahak at tinataglay. Kaya mapalad yung mga tao na merong mga ganitong pang mga taong natitira. Para bang sa pulis, may mga pastor pa na talaga namang matutuwid at talagang naglilingkod sa Diyos. At ganun din, hindi naman po lahat po ng pulis ay ganun. May mga pulis din naman pong mga mabubuti at talagang may kalooban na sumunod doon sa mga protocol at batas na kanilang sinumpahan sa tao at sa Diyos. Ganun din po kami na talaga namang sumumpa. Kaya nga kami, kung mayroong kahirapan, pagsubok, kagutuman, tinatawanan na lang namin po yun. Kasi na-train na po sa buhay po namin po yun. Dumaan na po sa buhay po namin yun. Lalo na nga, sabi ko sa inyo, yung paninira ng puri, chismis, train na po sa amin yun. Napagdaanan na po namin po. Kaya tinatawanan na lang po namin po. Kaya nga, kung magiging buhay nyo, yung pagsasagawa ng pinapakinggan po natin mga salita, sabi ko sa inyo, iiwan po kayo ni Satan. Sabi ko, iiwan po kayo ni Satan. Katulad yung tinuro po ng Webes, yun si Hope. Iniwan ni Satan. Bakit? Surrender si Satan eh. Dahil ang daming temptation, ang daming ginawa ni Satan sa buhay ni Hope. Hindi napasuko ni Satan si Hope. Kundi nagpuri pa. Dapat ganun po tayo. Sabi ko dapat ganun po tayo. Amen. Kailangan seek ye the kingdom of God. Unahin po natin ang Diyos. Sabi nga, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things, these things shall be added unto you. Yun po yung dapat po natin gawin. Kaya pag inuna po natin ang Panginoong Diyos, ay lahat daw po ng bagay ay ibibigay po sa ating mga buhay. Amen? Amen. Kaya nga po, masarap po talagang at maganda po talaga na tayo ay lagi na sa presensya po ng Diyos. Kaya nga, paglingkod ka po ng Diyos, talaga naman po ng Diyos ay malulugod sa iyo. Amen? Kaya nga po, lagi po natin tandaan na paglingkod ka po ng Diyos, ay kailangan po, lagi kang may prinsipyo. Pag alam mo, servant of God ka, pag lingkod ka ng Diyos, dapat may prinsipyo ka. Katulad nung tinestimony ko. Kahit anong mangyari, kailangan unahin mo ang Diyos. Yun po yung hindi lang siya nakikinig, kundi isinasagawa niya po. Yun po yun. Yun po yung ibig po dito sa Santiago, chapter 1, verse 22. Na mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinalaya ninyo ang inyong sarili. Kaya pag ikay isang mabuting kawal ng Panginoon Kristo at isinasagawa mo yung salita po ng Diyos, ay talaga namang ikay tunay na isang kawal po ng Diyos. Amen? Kaya nga po, huwag po tayo maging cowards. Ano pong ibig sabihin ng coward? C-O-W-A-R-D-S. Ibig sabihin po ng cowards, yung duwag. Huwag na po tayong duwag. Saan? Sa ating paninindigan, pananampalataya, paniniwala po sa Diyos. Kailangan maging matapang po tayo. Yung para po tayo si Andres Bonifacio, na kahit sa panganib, kahit sa kamatayan, ay sugod po na sugod. Dapat ganun po tayo. At maging wise po tayo, maging matalino po tayo. Para sa pagsugod po natin sa kalaban, ay matalo po natin yung kalaban po natin. Amen. Alam na naman po natin ng kalaban sino po yung masama. Kaya pag napagtagumpayan po natin yung masama, yung pamumuhay po natin ay tutungo na po saan? Sa tagumpay ng buhay. Buhay na na walang hanggan. Kaya lahat po tayo naririto. Kaya nga maging sincere po tayo, lalo na sa pakikinig ng Word of God. Lalo na po ngayon, tinalakay po ito dahil gusto po ng Diyos na hindi lamang po tayo nakikinig, kundi isinasagawa po lahat po na ating napakinggan. Yun po yung nais po ng Diyos. Kaya nga, binibigyan po tayo ng bawat mensahe
para ipamuhay po ito. Amen? Sabi ko, para ipamuhay po ito. Kaya nga po merong revelation at merong mga kapahayagan sa bawat Sunday service. Dahil gusto ng Diyos, yung bawat napapakinggan po ninyo ay maging buhay po ninyo. Dahil pag naging buhay niyo po ang salita, at hindi lamang po pakikinig, kundi may gawa. Sabi nga, lahat ng bagay ay pagkakaloob at ibibigay sa inyo. Amen? Amen. Lalo po ngayon, mag-Holy Communion na naman po tayo. Kaya dapat, muli, pinapaalalahan ko kayo na yung puso po ninyo, dalisahin niyo po. Dahil ang pag-Holy Communion po ay sagrado at banal sa bawat araw na ginagawa po ito. Kaya kayo po mga naririto, ay lagi po tayong mag-search ng puso, ng heart, lalo-lalo na sa gawain po ito. Amen? Kaya tayo po lahat po ay tumayo.